Sarap ng biyahe namin ngayon mga pards. Banjing lang. Banjing lang ba tayo? Oh, Ha? Banjing naman yung booking namin? buhat pa eh. Hindi pala banjing, si tatay kasi nagbuhat eh. May mga parts, kaya nasabi kong banjing lang. Pagka ganito, may sarili kang sasakyan, nahihiya rin ako. Kasi nga, gawa ng, di ba, parang namomotivate sila para kumuha ng sasakyan. Hindi ko naman kayo pinipilit mga parts na kumuha. Kung minsan pa nga, yung mga may hirap yung pinapakita ko sa inyo, minsan, di ba, wala akong kinikita, tapos ang hirap, matumal, ganyan, lagi sinasabi sa inyo. Depende na sa inyo, kung talaga masipag kayo, di kumuha kayo, di ba, magulugang kayo, lumaban kayo kay Lalamove. Ganun lang naman eh. Kagaya ng tatay, di ba? Nung dati wala rin si tatay eh. Ano nga lang yan, bakal bote nga lang trabaho nung araw niya, nung bata pa yan, hanggang sa natuto mag-drive, kumayad na kumayad, nagkaroon siya ng mga sariling sasakyan niya. Ganon. Pagka gusto mo, sipagan mo. May nakuha kaming booking mga pards. Hindi ko alam kung 4 na pickup, isang drop. Kasi ang booking niya, yung multiple drop mga pards. Multiple, bale, kukunin sa may San Bartolome, susunod sa may Santol, susunod sa may Ortigas, susunod sa may Pasig, susunod sa may BGC. Natawagan ko, hindi sumasagot mga pards eh. Yun. Nag-chat kasi ako, tinawagan ko, hindi sumagot. Tapos nag-chat ako. Sabi ko, good morning po. Ano pong gagawin? Isang pick up, 4 na drop off po ba? Sabi niya, yes po. Sorry, di nakasagot. Lumabas kasi. Sabi ko, papunta na ako. Ako ba? Ang tumal kasi mga pards, ang hirap maghanap ng booking. Kanina pa ako nag-aabang dito. Nakakalating oras mahigit na ako. Kaya nilabanan na natin to. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. April 28 ngayon, Tuesday, 2026. Time check, 9:53 AM. First booking namin from San Bartolome, going to Santol, going to Pasig, then going to Taguig. Daming drop dati mga pards. 4 sa halagang 1,819. Ang layo ng pickup location ay 4.2 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Yung huling biyahe namin mga pards, ang karga namin sa diesel ay 89 and 90 centavos. Bali parang 90 pesos na yun mga pards kasi 10 centavos na lang, 90. Sabi daw nila ngayon Tuesday, sa balita bumaba daw ng 12 pesos, ganon. Parang 12 to 15 pesos daw yung binaba. Depende sa lugar. Kaya tignan natin mga pards kung magkano na ngayon. Kasi mula ng Sabado, Linggo, tsaka Lunes. Ngayon Martes lang kami ulit bumiyahe. Kaya tignan natin. Dadaan tayo ng gasolinahan dito kung magkano na yung diesel mga pards. Ito, sa may Uno Fuel tayo. Uno Fuel. Di pa rin bumababa mga pards. 89.90 pa rin. Sabi sa balita, bababa daw ngayong Tuesday. O baka mamayang gabi pa. Tignan natin. Minsan kadalasan ganun pag sinabing bababa, sa gabi pa sila nagbababa. Pick up tayo mga pards. First booking natin. Ang pick up natin. Supa daw yan, supa. Ayan, pick up natin mga pards. First booking. Sure. Okay, first booking na pick up na namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 18 km. Alright, let's go! Okay, 4 na drop-off tayo mga pards. Unang drop-off natin sa may Santol. Diyan, banda sa may Santa Mesa to mga pards. 18 km nga yung drop-off location niya. Tsaga-tsaga muna tayo sa maraming drop mga pards kasi ang hirap kumuha ng booking kanina. Mabot na ata kami ng 45 minutes kakabang. Maraming booking kasi mga pamasahe. Puro alanganin mga pards sa ang lalayo ng mga pick-up. Ito yung pinakamalapit sa amin na lumabas. Kaya pwede na to. Tsaga-tsaga tayo ngayon. 4 na drop. Dito tayo dadaan mga pards sa may Mindanao Avenue. Pagkatapos mag-e-EDSA kami. Papasok kami ng West Avenue. Lalabas tayo ng Quezon Avenue. Tapos kakaliwa tayo ng G. Araneta. Tapos malapit na rin yung Santol mga pards sa pagdideliveran natin. 11:22 mga pards. Unang drop off tayo. Bala natin isang piraso. Ayun na mga pards, na-drop na namin. Picturean natin.
Pangalawang drop-off naman tayo mga pards. Bale, 8.9 kilometer yung drop-off namin. Alright, let's go! Bale, tapos na mga pards yung unang drop-off namin. Papunta naman kami sa may pangalawang drop-off location. Nagsama ako ng isang painante. Wala na yung painante ko mahina na. Senior na eh. Di mga pards, si sir kasi di-deliver niyan ng mga items. Parang cash on delivery. Siya yung sumisingil ng mga bayad ng item. Kaya nakisabay si sir. Oh, may magsasalita na naman dyan. Bawal magsakay ng tao. Ano to si sir? Sabay. Magkaiba yung sakay sa sabay. Hindi mga parts, pag isang tao lang, nakikisabay, nakikiusap. Sinasabay natin yan. Ang bawal naman talaga dito, yung magsakay tayo ng 6 na tao, 8 tao, ganyan. Yun ang sinasabi nila na move na bawal. Pero pag pa isa-isa lang, di ba, nakikiusap yung client natin, sinasabay na natin yan. Para wag makancel yung booking. Sunod na drop natin mga parts sa may Ortigas sa Ateneo tayo. Diyan yung mga building dyan. Drop off tayo mga pards, pangalawang drop. Baba lang natin itong pangalawa. Sa Ortigas tayo, Sapphire Black. Ayun na mga pards items. Picturean lang natin. Tapos na yung second drop off natin mga pards. Papunta naman tayo sa may third drop off naman natin ang pupuntahan natin. Diyan sa may Capitolio lang mga pards. Ang layo ng drop off location ay 3.2 km. Alright, let's go! 12.50 mga pards. Nasa may pangatlong drop tayo ng first booking natin. Nababa lang nila yung sopa. Okay mga pards, last drop na tayo ng first booking natin. Ang layo na lang ng drop-off location ay 6.6 km. Alright, let's go! Ito daan natin mga pards sa may Kalayaan Bridge. May daan sa may C5, mas malapit. Kaso may mga kalaban tayo dun. Kaya dito tayo dumaan sa may Kalayaan Bridge. Pasok ng BGC. Sa mga nagtatanong kung anong kalaban namin ni tatay, kasi kami yung bida. Yung mga datihan ng mga nanonood sa akin, alam na nila pag sinabi kong kalaban. Alam nyo na yun, yung mga ASBO, mga parts. Kaya iniiwasan natin dun sa may C5. Hindi pala BGC drop-off natin mga parts, kundi sa may Upper McKinley. Dito sa may katabi ng Binis Grand Canal, yung subdivision dyan mga parts. Ganda rin pumunta rito Ganda ng mga rito, tindahan ng mga pang sosyalan mga parts. Drop-off na kami mga parts sa may Binis Residence. Bale, 1:30 PM. Hinintay namin bumaba yung drop-off namin kasi walang permit. Nasa kanya yata. Bababa na daw. Inabangan na lang namin. Dito drop-off mga parts. Ayan, yung building na yan. Last drop na tayo mga parts. Yan na lang yung huli. Tapos na tayo. Saktong 2:00 mga pards, natapos namin yung first booking namin. Bale, may tip pa tayo 100 para sasabay mga pards. Hanap muna kami na makakainan namin ni tatay. Saktong 2:00 Kain muna kami. Di pa kami nananangalian. Tinapos muna namin lahat yung 4 na drop-off location namin. Nasa may tayo ngayon? May Upper McKinley. Ito, papuntang BGC na yan mga pards. Hanap na kami mapapesta ni tatay para makakain ng tanghalian. Medyo mahirap maghanap ng rito mga parkingan. 2:42 PM mga pards, nakakuha na kami ng pang second booking namin. From Mandaluyong going to Sauyo, sa halagang 963. Ang layo ng pickup location ay 4.4 km. 1,000 kg to, priority booking. Papunta na kami sa may pickup location. Buti na lang mga pards, nakachamba kami ng first booking namin na marami ng drop-off location. Kumbaga, hindi na kami naghanap pa ng booking. Pagkatapos i-deliver yung isa, hahanap ka naman ng panibago, ganun. Medyo matumal ngayon, kaya mahirap maghanap ng booking. Buti na tsambahan namin yun mga pards. Ano lang yun 1,600 lang yun. Tapos nag-driver tip ng 200 pesos. Kaya naging 1,813 yung pamasahe niya. Tapos nag-add pa ng 100, naging 1,913 yung naibayad sa amin. Kaya pwede na rin. Tapos nakakuha tayo ngayon ng 900 plus, di ba? Nakachempo lang tayo ng booking mga pards. Kasi kanina, ang tagal namin nagabang ni tatay, makakuha ng booking. Ang hirap kumuha ng booking mga pards. Kaya nasasabi ko na medyo matumal. Marami siyang booking na tumutunog mga pards yung sunod. Ang problema, ang lalayo ng mga pickup. Meron 14 km, meron 10 km, meron 8 km. Ibig sabihin nun, matumal mga pards. Wala kaming nagtsempo na malapit na booking sa amin. Kaya ganun, kaya nasabi ko na matumal siya. Kasi yung nilalamog ngayon, apps nilalamog, kahit malayo mga pards, binabato niya na ng binabato Para kunwari na marami lang booking, tunog siya ng tunog. Pero ang totoo, sa lugar na napuntahan namin o pinagtatambayan namin, mahirap kumuha. Walang lumalabas na malapit sa amin. Ito nga 4.4, di ba? Ang layo Sa may kami nasa SM Mega Mall
na kami, oh. Dito ang pick up namin. Nandun kami sa may Kalayaan Avenue, mga pards. Doon kami kumain. Ayan, oh. Kakanan kami ng Doña Julia Vargas. Tapos, kakaliwa kami kakanan kami ng St. Francis. Tapos doon na yung pick up namin, building. Kasi pipick upin namin mga parts, debris. Pero mo, di ba malayo? Ginagalang namin puntahan. Kinuha ko na rin kasi maganda yung pamasahe niya, priority naman. Kasi sabi ko, pwede na to. Ito, nasa ilalim tayo ng SM Mega Mall, oh. Madalas lumalabas, ganun, 7, 8, 10, tsaka pataas yung kilometro ng layo ng mga pick-up na binabato sa amin. Wala kami makuha na 1 kilometer, 2 kilometer, ganun. Walang lumalabas. May lumalabas, birang-bira. Kaya kailangan talaga, matyaga ka, nag-aabang ng booking. Eh, habang kumakain kami ni tatay, nag-aabang na ako ng booking. Sakto, pagtapos namin kumain, nakuha namin yung booking na to. Kaya ganun lang diskarte mga parts. Abang-abang yan talaga. Tsaga-tsaga lang sa pag-abang ng booking. Kasi medyo bumababa na yung diesel natin, marami na ulit bumibiyahin ng mga driver. Nagsisibalikan na sila mga parts. Kasi medyo mababa. Pero malayo pa. Kasi kahit bumaba siya ng 79 or 78, galing sa 48 pesos bago magkagera bago tumaas ng tumaas Pero pwede na rin, di ba? Kaysa sa 140 yung diesel natin dati. Pick up tayo mga parts. Yung pick up natin, mga debris. Ayun mga parts, pick up natin. Picturean natin. Okay, na-pick up na namin yung second booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 16 km. Alright, let's go! Sarap ng biyahe namin ngayon mga pards. Banjing lang. Banjing lang ba tayo? Oh. Ha? Banjing naman yung booking namin? What fire? Hindi pala banjing, si tatay kasi nagbuhat Tinutulungan niya yung May kasi yun, driver carry lang. Dapat yun, helper no? Pero nagdagdag naman kasi yung client, kaya parang hindi ko na rin baka sabihin, masyado tayo abusado Dagdag na siya ng sa booking. Tapos naglagay ng driver carry, 80 pesos. May taga-buhat naman siya, kaso hindi niya naman kaya mag-isa Kaya tinutulungan ni tatay. Hindi nagdanan pa yung kanina niya na mahirap. May isa kasi na hagdanan masikip, yung dadalhin sa third floor. Ay yung nagpahirap dun sa buhat nilang dalawa. Kaya tagilid pa nila. Yung unang drop ba natin yun? Oo. Yung una, no? Kasi yung mga sumunod na building naman, elevator naman yung ginamit. Tapos papasok lang sa pintuan, dun na. Eh yung isa, third floor mga parts, yung hagdanan niya, sakto lang yung tao, sakto lang isang tao, tapos may konting space lang, ganun lang. Kaya medyo nahirapan sila tatay. Ako, binuhat ko lang yung bakal lang yung parang pinakapaa niya Kaya hindi pala banjing yung tatay. Sumakat na likod. Ako pala yung banjing. Kasi hindi ako naghanap ng mga booking mga parts Parang hindi ako nape-pressure na maghanap ng booking, di ba? Dito kami ngayon mga parts sa may San Miguel Avenue, Ortigas. Kakaliwa tayo ng Julia Vargas. Tapos EDSA, kakanan tayo. At tagusin natin yung Mindanao Avenue C5. Doon ang deliver natin sa may Sauyo, Novaliches. Kaya okay lang, maganda yung biyahe natin ngayon. Tuloy-tuloy lang. Punta ng Novaliches. Hindi ko lang alam kung mamagnetin kami ni tatay papauwi kasi malapit na sa amin yun. Alam niyo naman, pagka malapit na sa bahay, na mamagnet kami ni tatay, may malaking magnet sa bahay Nakadikit sa likuran namin na mamagnet kami papauwi. Tapos minsan, pagka malapit na sa bahay, si tatay biglang sumasakit yung tiyan. Sakit yung tiyan ko. Uwi na tayo. Biglang sumasakit yung tiyan. Oo, mga pards. Ganun Pero sakit yung tiyan ko. Uwi na tayo. Tiyempo, malapit na. Uwi na tayo. Malapit na sa bahay. Balik ulit tayo sa SM Mega Mall. Dito ulit tayo dumaan pa balik. May mga parts, kaya sabi kong banjing lang. Pagka ganito, may sarili kang sasakyan, di ba? Kung kailan mo gusto bumiyahe, pwede. Siyempre, kailangan din bumiyahe dahil kailangan mo nga ng pera Pero dito talaga, pagka sarili mong sasakyan, mas madali. Kasi gigising ka na umaga. Kung gusto mo bumiyahe, biyahe tayo, tara. Labas tayo. Ligo ka, kain ka ng almusal, bibiyahe ka lang. Hindi gaya kasi pagka may hinuhulugan ka mga parts, medyo mahirap talaga. Kaya kailangan, pagka naguhulugan ka, yung lagi ko sinasabi na kailangan talaga masipag ka dito. Hindi ubra yung gaya kami ni tatay, parang banjing lang. Hindi mo kakayanin maghulog ng monthly mo pagka ganun yung ginawa mo, tapos maiksing oras lang. Gaya kami, maiksing oras lang. Pag napagod konti, uwi na, ganyan, maaga. Pagka naghuhulugan talaga kayo, medyo sasagad talaga kayo ng oras, mga pards. Yung iba nga mga nakakasabayan ko, pards. Tapos, yan kinuha ko yung sakyan dahil sa'yo. Gawa ganun Napakuha ko yung sakyan, pards, dahil sa'yo, gawa ganun. Nahihiya rin ako. Kasi nga, gawa ng, di ba, parang namomotivate sila para kumuha ng sasakyan. Hindi ko naman kayo pinipilit mga pards na kumuha. Kung minsan pa nga, yung mga mahihirap yung pinapakita ko sa inyo, minsan, di ba?
wala akong kinikita, tapos ang hirap, matumal, ganyan, lagi sinasabi sa inyo. Depende na sa inyo, kung talaga masipag kayo, di kumuha kayo, di ba? Magulugang kayo, lumaban kayo kay Lalamove. Ganun lang naman eh. Pagka gusto mo, siyempre, kailangan mong tsagain o sipagan mo, ganyan. Di ba? Gusto mo magkaroon. Eh, kagaya ng tatay, di ba? Eh, nung dati, wala rin si tatay eh. Ano nga lang yan, bakal bote nga lang trabaho nung araw niya, nung bata pa yan, kasi natuto mag-drive, kumayad na kumayad, nagkaroon siya ng mga sariling sasakyan niya, ganon. Pagka gusto mo, sipagan mo, di ba? Pero kung wala sa bulayo yung sipag, huwag ka na pumasok dito. Kasi mahirap talaga. Ako, maswerte na ako, pinanganak na ako medyo maginawa na yung buhay namin. Si tatay kasi masipag, nakapag-ipon-ipon na, pati si nanay, ganyan, mga pag-ipon sila. Kaya kami may sasakyan na ganito ngayon. Binibiyahe namin ni tatay. Kumbaga, kaya banjing na lang kami ngayon. Kayo, kaya nyo rin. Kung bata pa namang yata kayo, kumuha ka ng sasakyan mo, di pagkatapos mo ng 5 years, okay na. Basta sipagan mo lang, tsagain mo yung gusto mong trabaho, di ba? Magulo yung pagkakakwento ko, pero sana kahit pa paano may naunawaan kayo kahit konti, di ba? Gayahin niyo yung ginawa ni tatay, sinipagan niya, galing siya sa wala, zero. Wala siyang inasahan, kundi siya lang kasi magulang niya, bata pa lang siya, pares na wala na. Maagang pumanaw. Siya na, sarili niya, binuhay niya para guminawa yung buhay niya. Gawin yung motivation yung ginawa ni tatay para makuha niyo yung gusto niyo. Ganun. Ha? Laban lang tayo, no? Mahirap, sige. Dapat. O, ito mo, nung dati, dati, walang pakinom si tatay. Ngayon, may ganun lang sipag may mga pards. Nandito na tayo mga pards sa may harapan ng Trinoma o landmark. Madalas dumadaan ako sa may North Avenue eh. Kakanan na ako dyan. Pero parang sarado yata. Kasi ginagawa yung MRT dyan eh. Bali, dediretso na lang ako ng Congressional. Doon ako dadaan, papunta ng Mindanao Avenue C5. Tapos, bago dumating ng Quirino Highway, kakanan tayo nung Sauyo Road. New Sauyo Road. Yun, malapit na rin yung drop-off location natin. Ito na yung Trinoma eh, landmark. Tapos sunod niyan yung SM North EDSA. Diyan dapat ako papasok kakanan. Didiretsuin ko na lang to. Drop-off na kami mga pards. Saktong alas 4. Nasa may Sauyo na kami. Medyo masikip lang dito. Ayun na, binababa na nila tata yung mga debris. Ito kasi siya, skinita mga pards. Matras lang ako. Ayun na mga pards, nababa na. Picturean ko lang. Ano sir? 963 mga pards yung booking niya. Binigyan kami ni sir na 1,100. Bali may tip kami na 137. Kahit 130 na lang sabihin natin. Plus yung kanina na 100 na tip. Bali naka 230 na tip tayo. Pwede na rin mga pards. Malapit na sa amin to mga pards. Kaya uwi na kami ni tatay. Punta muna kami sa may gasolinahan. Magpapagasolina kami. Diyan sa may Uno Fuel mga pards. Ang nakonsumo namin na kilometer ay 66 kilometer ngayong araw na to mga pards. Tapos magdi-diesel kami ng 700. Subukan namin kung babalik na sa kalahating tangke yung diesel namin. Pero konti lang yung nabawas mga pards eh oh. Ayun lang oh. Halos konti lang yung binawas niya mga pards. Siguro kahit 500 eh. Pwede kaso mas maganda na yung 700. Di baling sumobra kaysa sa kumulang yung diesel natin. Kasi gagamitin din naman namin to bukas pagbiyahe namin, di ba? Hindi pa rin nagbababa. 89. Sa Petron tayo. Sa may Uno mga parts, 89.90 pa rin, di pa rin bababa. Doon nagkakagulo sa Petron, mababa. Ayun oh, dami oh. Sa Petron, 79, ayun oh. Kaso ang haba ng pila. 700 lang. 700. Ayun yung diesel namin mga parts, oh. Lumagpas na sa kalahati. 700 yung kinarga namin. Pagkatapos mga parts, mag-income reveal tayo. Bali, nakadalawang booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 2,262. Pagkatapos sa 2,262, dagdagan natin ng tip mga parts. Nakakuha kami ng 237 na tip. Pag inad natin dito, sabihin natin naka 2,500 kami. Pagkatapos bawasan natin ng 700 na diesel at 100 na pangkain lang yung ulam mga parts. Bali, 800 yun. 2,500 minus 800 equals 1,700. Ayun mga parts, naka 1,700 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila Lalamove. Ayun mga parts, okay na yun. Naka 1,700 kami na malinis si tatay. Maga kami makakauwi ngayon. Pagkatapos, biyahe ulit bukas, di ba? O ayun lang, kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat sa mga nanood mga pards ha.